May hapon. Wala ni tingog ang mic. May hapon sa tanan. Kamusta yung simana? How's your week? Mingawan, how's your week? Bitaw. I hope nindot inyong simana. And let's start the week sad nga nindot by praising the Lord. Amen. So kisay kasuway diri og kanang mo pay pagmata nimo nagproblema na ka sa imong buhaton mga sunod bulan. Murag kanang nagproblema na kadaan sa mga umaabot nga panahon bawa pag nahitabo pero nagkuha na ka nag-anxiety na dayon ka. Especially ka na ganing kuan ka kanang overwhelmed ka sa trabaho, overwhelmed ka sa panimal life. Like for example kanang imong mga anak bro, especially mga estudyante karon no kay balik nag-eskwela inig ka ugma. So traffic na sad ang syudad ugma. Usahay ka nang magproblema ka no unsay imong mga kuan for the next 6 months but dili nimo mamalayan gani unsay Bisaya og mamalayan kana. O di ka kabantay sa mga gibuhat sa Ginoo sa imuha sa karon nga adlaw. Maghunaw-na dayon ka sa mga mahitabo pa for the next 6 months, 3 months, next week baron. But, usay makuha mo ba? Di ka ka-notice nga God is already working wonders sa imuhang life karon nga adlaw. So, you've been trying to solve the problems for the next 6 months all at once without noticing God is already working wonders sa imong kinabuhi karong adlaw. So, amen ba na? So, although di man gyud ma-solve ang imong problema, no? Di sad ma-change imong circumstances, but, sa diha-diha dayon, but your perspective will change once you trust God today. Instead of asking, how will I survive for the next 2 weeks, next 3 months, next 6 months, saan ka na ko pag-survive sa another day sa trabaho, makapangutan na unta tag, how is God providing for me today? Sa ingon pa din sa verse sa Lamentations 3:22 to 26. Sorry. Because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions will never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. I say to myself, the Lord is my portion. Therefore, I will wait for Him. The Lord is good to those whose hope is in Him. To the one who seeks Him, it is good to wait quietly for the salvation of the Lord. No? So Lamentations 3:22 to 26 is one of the most hopeful passages in the Bible. It appears in a book that is largely about grief, loss, and suffering after the destruction of Jerusalem. In the middle of the deep sorrow, the writer turns this attention to God's character and finds hope. So, unsay makuha na tani? God's faithfulness is not based on our circumstances. Even in difficult seasons, His character remains constant. So, ingon na ang Ginoo no. Unta, makarealize ta na sa adlaw-adlaw. Di ta mamumblima sa mga sumusunod pa nga mga kanang adlaw. But, we must trust God today. Kay the Lord has sustained us almost every day of our lives in the past. How much more in the future, di ba? So, as we praise and worship the Lord today, let's thank God wholeheartedly sa ato kuan gyud do nga. Salamat Lord for sustaining us all throughout this week, all throughout sa akong kinabuhi up until today. Salamat Ginoo sa pag-sustain sa ako. So daghan na magitag problema na agi pero gibaliwala ba nato ang kuan sa Ginoo, di ba? Up until now, ang Ginoo namin gihapon sa ato. And we are so grateful for that, especially no sa mga promises mga maabot nga gi-promise sa Ginoo. Hopefully maabta nato no ang pagbalik sad sa Ginoo sa sayang mga promises. So let us all stand and pray. Heavenly Father, we give you thanks, O Lord, for this day, Lord God. Salamat Ginoo for sustaining us, Lord God, and for giving us another day, Lord God, to breathe, Lord God,
to hear our loved ones, Lord God, even, Lord God, coming here, Lord God, aron sa paghatag dungog sa imong ngalan, Lord God. Not just today, Lord God, but for giving us a chance, Lord God, to serve you, God, to serve you, Lord, all throughout of our lives, Lord God. Salamat, Ginoo, for giving us this privilege, Lord, to give you thanks, Lord God, to praise you, Lord God, to serve you, Lord. Salamat, Ginoo. And Lord, we just want to dedicate, Lord God, this time, Lord God, para sa imo, Lord God. Be blessed, Lord God, sa mga kanta nga mo ang pagkakantahon para sa imo, Lord God. Be blessed, Lord God, for the lives of these people, Lord God, nga nadiri, Lord God, ang paghatag dungog sa imo ngalan, Lord. Salamat, Ginoo, for this time, Lord God, that we are here gathered, Lord God, to listen to your words, Lord God. Pinaagi sa mong pastor, Lord. Salamat, Ginoo. And Lord, umilayang masulti kundi pasalamat lamang, Ginoo, sa imong gibuhat sa mga kinabuhi, Lord God. Lord, may your name be lifted up, Lord God, as we sing praises diha sa imo, Lord. Let us all give all the glory, honor, and praises sa Ginoo kay iyaha lamang kini o siya lamang ang angayan hatagan ani. In Jesus' name we pray. Amen. Let's praise and worship the Lord. Umaawi, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Malapit sa presensya mo, nagpupugan ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Let's clap our hands para sa Ginoo. Umaawi, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri sa Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugal ang lahat. Papuri sa Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Yes, Lord. Pagpapalay, bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niyan may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa kanya may tagumpay. Yahweh, Yahweh, isigaw ang lahat ng nilala.
tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Oh, si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Yes, Lord God. Ikaw lamang among Ginoo, Lord. Ikaw lamang among hatagan, Lord God, og dungog kay ikaw lamang ang ngayon, Lord God. Dili binuhat sa tao, Lord God. Dili kalibutanong butang, Lord God, nga among madawat, Lord God. Lord, ikaw lamang ang ngayon sa tanan, Lord God, because, Lord, you created everything, Lord God, with your power, Lord God. You even created us, Lord God. You even save us, Lord God, for our sins, from our sins, Lord God. Lord, salamat, Ginoo, for everything, Lord God. Sadya kay buti ng ating Panginoon, tatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y ating pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakilang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan, walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi.
Ginoo, for being our Father, a dependable Father, Lord. Salamat, Ginoo. Kay bisan pa man, Lord God, sa kalisod, Lord God, you are there for us, Lord God. A dependent Father, a good provider, and a loving Father. Salamat, Ginoo. Kibisan pa man, Lord God, sa kagubot, Lord God, hindi sa kalibutan, Lord God. You have given us hope, Lord God. Mercy, Lord God. New mercy every morning, Lord God. Salamat, Lord, for choosing us, Lord God. For pursuing us, Lord God. For loving us, your children, Lord God. Thank you, Lord, for shedding that blood, Lord God, on the cross, Lord God. Para lamang, Lord God, kami, Lord God, na chance, Lord God, na makuyog ni mo, Lord God, dito sa langit. Lord, we cannot wait for you to come back, Lord God. And for us, Lord God, to be told, good and faithful servant, Lord God. Salamat, Ginoo, for giving us, Lord God, a standards, Lord God. An eternal standards, Lord God, na dili na mo makuha, Lord God, din sa kalibutan, Lord God. Lord, help us, Lord God, to be reminded always, Lord God, na dili mo dagko ang ulo, Lord God. That what we have in this world, Lord God, dili na mo mada, Lord God, ito sa langit, Lord God. But Lord, you will be giving, Lord God, more than what we have here on earth, Lord God. Lord, salamat, for everything, Lord. Lord, as we listen to your words karon nga adlaw, Lord God, unta, Lord God, dili lang, Lord, pinaagi sa pagpaminaw, Lord God, but also kinasingkasing, Lord God, nga pagpaminaw, Lord God, nga mong ma-apply, Lord, sa mong mga tagsa-tagsa, kinabuhi, Lord God, sa pang-adlaw-adlaw, Lord God. Bisan asa minimo gibutang, Lord. Nga unta, Lord, we become the salt and light, Lord God, wherever we go, Lord God. Nga dili mi madani sa kalibutan nga butang, Lord God, but to overcome it, Lord God, and share with Him your word, Lord God. Lord, bless each and every one, Lord God, nga maminaw sa imong pulong karon diri, Lord God, and also, Lord, be blessed, Lord God, by the presence of your children, Lord God, in karon. Lord, we just want to give you all the glory, honor, and praises. Kay waylay na ngayon mo dawat na, kundi ikaw lamang. In Jesus' name we pray. Amen. In John 16, ako lang appealing 32. Behold, an hour is coming and has already come, for you to be scattered, each to his own home, and to leave me alone. Yet I am not alone, because the Father is with me. These things I have spoken to you so that in me you may have peace. In the world you may have tribulation. But take courage, I have overcome the world. So as we partake God's body and blood, okay, may we reminded that we should share God's peace and encourage one another to have peace and joy despite sa panghitabo karon, because we cannot control everything gyud. Kanang ato na naihatag tanan sa Ginoo. Kay namdom ko sa kuan ni Pastor Edwin gahapon nga ato na lang sila i-pray kana kita sad nga kanang kuan dili ta much no stress and dapat ana. So, kana lang nga kuan nga, and also kanang sa ako ang like sa karong panahon na like peace and joy kanang like very kanang nindot siya nga feeling, and also give us assurance nga everything kanang handled na ni Lord. So
kita kanang as we kanang haggle sa panginadlaw na trabaho, ginubuhi ta nagyapoy peace and joy sa atong kasing-kasing. Let's pray. Lord, thank you, Lord God, for your sacrificial love, Lord. Thank you, Lord, for your grace, your compassion, your mercy. Lord, thank you, Lord God, for tagaan gyapon minimo og part, Lord God, sa imuhang gingharian, Ginoo. Thank you, Lord God, for loving us, and Lord, we are honored, Lord God, to take this bread and wine, Lord God. All this we pray in the name of your Son, Jesus Christ. Amen. Maghapon. For our offertory challenge, I'm going to read this verse that's written on the book of Galatians 6:9-10. It's written here na, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. So, nindot kay siya na message, especially sa mga first na sentence, lilita kapuyon for doing good. Sayang good, kay muratag, ma-discourage ba? Seeing, especially sa mga tao nga nagbuhat og like bad, tas makakita nga mas abunda ilang life, nga like masaya ilang life nga nagbuhat sila like di mao, pero kuan, naibutay na for at the proper time we'll reap, and for we will reap at the proper time if we don't give up. So nindot kay siya kay reminds us sa kanang grasya na gihatag sa Ginoo nato ba sa kaluwasan. So as we have time kanang let us do good to all people, kay help other people, kay especially our offerings are not just kanang financial contribution, but they are an act of faith, gratitude, and service to God and others. Let us give generously and cheerfully, knowing that every gift can help spread God's love and make a difference in lives to those in need. So magpray ta, Lord, we thank you for this day. Thank you, Lord, for guiding us financially. Thank you, Lord, for giving us the strength
para as we live sa kalibutan, Father God. We pray for provision as we go through sa among adlaw-adlaw na pangkinabuhi, Father God. We pray for our finances. Ikaw mag-guide and sa mga relationship, Father God. We praise and honor you kay wala may mahimo kung wala ka, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Maayong hapon sa tanan. Welcome na sa sakig ngayon that we are gathered to worship God and to be moved by His Spirit and His Word. No? So maayong hapon. Even to those mga tropa nato that are not in this room but in the virtual one. So special shout out kang Pastor Edwin and of course to the ilang pamilya ni Ariel nga sana all nagbakasyon. No? So maayos, nakita na ko si Ariel online. So salamat nga bisan sa bakasyon nila, we are still connected through this technology nga mag-gather ta to worship the Lord. Ganiha, nag-distribute na sa atong mga school supplies sa mga bata dito sa Mananga, nya malipayon kayo sila. Ang gihatagan nato ganiha ay ang mga kinder o daycare, no? Gahapon nauna ang mga high school o college na karon nga hapon ang mga grade 1 to grade 6. So perhaps some photos will be coming over tonight. Makita nato, no? But when we were still going there, padung we dito sakay mi og taxi, karga na mo tong mga galamiton. Somewhere in Tabunok, pazona sa Tabunok Market Bar, kita na ko nga naanay mga steel plate sa kalsada. Ibutang man na kasagaran kung either naanay na kubkob or wala pa makubkob ang kalsada, no? Nindot sana all at least ang Tabunok hinay-hinay ng gibagangan and perhaps konektado na sa preparation for the coming floods, no? And hopefully ma-mitigate yun ang problema nato sa baha sa syudad, no? But I was just wondering, June na nagtrabaho. June na nagtrabaho. So ang among balay diya sa lugar ta, literally daplin nagyud og ganang sapa, but since March up until now wala gyud may nakita diha nga nag-dredging, naglimpyo, tanawo nimo daghan gihapong mga kanang siguradong makasagabal sa kung naa mga nibaha pohon. Within fact, sa tong adlaw, Wednesday ba to? Wednesday na, kusog kaayong uwan, tuod nagbaha gyud sa daghang lugar diri sa syudad, no, ug sa Metro Cebu. Kabantay mo sa atong kinabuhi, bisag asa ka, ang imong kinabuhi, ang mga plano nimo sa kinabuhi, usag yun sa basihan nimo is ang seasons, di ba? Unsang panahon. And with that, hasta ang atong gobyerno, supposedly kung sana ang ilang mga plano unta ba, no? Magbase pud unta sa panahon, no? Dugay kaayo nga taas kayong panahon, especially diri sa Cebu, taas kayo ang summertime nato. Even sa panahon unta sa uwan, which is karon ta nag-start June, although nag-uwan na pag Wednesday, pero nigawas nimo ron makasunog ang init. Init kayo, no? But the city government and the national government, unta pud ba nga taas-taas untang panahon, nag-prepare na sila daan, no? So again, hopefully ampo nato nga bisag late na ang mga measurements sa gobyerno nato, ting-uwan na, karon pa ilihok, but hopefully mo work gihapon, okay? Kita ra man gihapon ang maapektuhan.
Sa mga nagtan-aw og mga Korean novela, especially katong mga karaang Korean novela, usag yun sa OG nga palabas is katong Winter Sonata. Ati siyang time. Abi ko sa tong Queen Shondok, napaday mo na, no? Oh. So, gawas nga, di yung kakasabot sa ilang istoryahan, kung gawas kong kuan ka, salamat lang nga doon ay subtitle, but usa sa mga siguro na-attract atong palabasa is ano bang murag romantic ang ang feature sa snow. Ang mga lugar nga doon ay snow, at least sa TV makita nato, maglindot ning na snow da, murag kanang mas ma-feel nimo ang romance, no? Pero pangutan na ang mga ang mga tao sa mga nasod nga dunay winter, maibog sila nato. Maibog sila nato. Na ang atong season diri sa Pilipinas basically duha raman, no, summer og rainy season, no. Sa mga nasod nga upat gyud ang season, winter, spring, summer and fall. Naman na sa kanta, winter, spring, summer and fall, no. Maibog sila nato tungod kay usa sa kaibgan nila ang atong sinina daw from January to December maura. Usara ka sando, usara ka t-shirt. No, sa Amerika, sa northern part sa Amerika especially, dili pwede nga ang imong isuot sa winter, mo pa isuot nimo sa summer. So kas kay sila sinina dito. No? And of course, kung daghang kayong complication, no? Kung winter, maglisod ka, adapt sa imong sakyanan, maglimpyo ka sa magtangtang ka sa snow sa imong pathway kay dili ka dili ka agi imong sakyanan, no? And so, whether we like it or not, bisag asa ka kalibutan, you will deal with seasons. Can we say amen to that? Dili nimo kalikayan, no? Again, kita mga Pilipino, kitang nasa Southeast Asia, dool kayo sa equator, maibog ta sa mga nasa northern part sa kalibutan. Pero sila po dito, maibog sa atong whole year summer. No? So it just proves to say nga bisag asa daay ka, there will be some kanang discontentment, no? Seasons pa lang na, no? And seasons is the reality nga dili nato malikayan. We just have to deal with it. Just have to deal with it. So much to nga ang seasons gigamit nato na as some sort of expression of some other realities of our lives. No? Dunay season sa tig-eskwela. No, karon ting klase na. Again, dunay season sa kanang bakasyon, no? Dunay season sa ting-uyab. February, di ba? Season sa February. Dunay season sa kasal. O karon, di ba? June bride, no? Whole June basically, no? Dunay Christmas season, no? So dunay ang atong kinabuhi nakakabit gyud sa changing tides of nature, no? And kung i-connect niyo muna sa pagtuo, again, walay Kristohanon nga nakasabot na sa grasya ni Lord nga dili ganahan nga mahimong lig-on iyang pagtuo. And when lig-on, as much as possible, consistent imong pagtuo no matter what happens in your life. No? Bisag unsa nga panahon sa imong kinabuhi, kung nakasabot na gyud ka sa grasya sa Ginoo, ganahan ka consistent ang imong pagtuo. Nga naman, ang Ginoo consistent. Can we say amen to that? No? Dili matakdan, no? Sa changing seasons sa atong society, sa atong kinabuhi, ang pagkaginoo ni Lord. He is still the same God yesterday, today, and forever. He does not change. Ang iyang pulong kaniadto sa Old Testament, maoras sad na hangtod karon. No? The promises that He uttered through the prophets of thousands of years ago, it is the same promises that and some of those promises we are still waiting, no? And so, kung ang Ginoo, consistent siya sa iyong faithfulness, ganahan ta, nga suklian po nato sa atong faithfulness. Can we say amen to that? May siguro Kristohanon, again, nga, ay, thank you, Lord. Nga, tuyoon, bitaw niya, nga, ay, di sa ko mag-consistent, Lord. No? It's just that, ang reality is, ganahan ka may mong consistent sa imong faith, it's just challenging, nga mahimong consistent ang imong faith, sa usa ka inconsistent or ever-changing nga kalibutan. No?
Nindot isimba sa Ginoo, nindot i-serve sa Ginoo kung nindot ang imong mga kahimtang. But it's difficult to be faithful to God when difficulties come. Right? And so, how does seasons, no? Mga panahon sa atong kinabuhi teaches us and encourages us even that even the tides are changing, even the seasons are changing, we can still and we should be keeping our faith to the Lord. Basahon nato diri sa Ecclesiastes chapter 3, verse 1 to 15, ingon diri sa verse 1. There is an appointed time for everything, and there is a time for every matter under the sun. Okay? A time to give birth, time to give birth and a time to die, a time to plant and a time to uproot what is planted. A time to kill, grabe, isa na, oh. A time and a time to heal. A time to tear down and a time to build up. A time to weep and a time to laugh. A time to mourn and a time to dance. A time to throw stones and a time to gather stones. A time to embrace and a time to shun to embracing. A time to search and a time to give us lost. A time to keep and a time to throw away. A time to tear down and a time to sew together. A time to be silent and a time to speak. A time to love and a time to hate. A time for war and a time of peace. What benefit is there for the workers from that in which he labors? So this is some sort of rhetorical, dili rhetorical question. Kung ang changes is a current, ever constant thing sa kinabuhi sa tao, ngano kuno nga maghago pamanta? Okay? He added, I have seen the task which God has given the sons of mankind with which to occupy themselves. He has made everything appropriate in its time. So bang translation, He made everything beautiful in its time. No? Everything beautiful, appropriate, sakto ra sa panahon nila. He has also set eternity in their hearts without the possibility that mankind will find out the work with which God has done from the beginning even to the end. I know that there is nothing better for them than to rejoice and to do good in one's lifetime. Moreover, that every person who eats and drinks sees good in all of his labor. This is the gift of God. I know that everything God does will remain forever. There's nothing to add to it, and there's nothing to take from it. And God has so worked that people will fear Him. Bang translation, that people will trust Him or obey Him. That which is what has already been, and that which has already been, and God seeks what has passed by. So what the seasons in life teaches us and even encourages us how to be faithful in God no matter what seasons you are in. In this passage, ganahan ko nga mo share lang bisag upat lang. Una, seasons are set by God. Okay? Ang changing time, changing season, changing time sa atong kinabuhi, ang Ginoo dai na mo'y nag-set ana. No? Ang Ginoo mo'y nagplano ana even before our existence itself. Bisag wala pa ta. Katong panahon nga wa pa ta, kaibaw na si Lord unsay mahitabo sa atong kinabuhi. Unsang taknaa, unsang panahona, unsang sitwasyon na ang naa ka. God has already set it. No? And we know that if God does something, it is always good. Can we say amen to that? Is there something that God made or God planned or God expressed in His Word nga makaingon ta nga, Lord, bati man ning imong gihimo? Lord, wala ko muuyon ani. Murag napay mas nindot ani nga butang. Napay mas nindot nga approach ani Lord. Of course, in his right mind, wala man siguro yung makaingon na verbally. But at the back of our thoughts, at the back of our minds, doon na tayo mga disgruntled on things of how God
work out things ang kinabuhi. As God is placing sana ang mga panghitabo sa atong kinabuhi, dili tanan ana ganahan ta. Can we say amen to that? Dili tanang mga giset ni Lord sa kinabuhi nimo, it is your desire. Oh, that's the reality. Pero tungod kay siya man ang nagbutang, siya may nagset kaysa may mas masunod. Ikaw o si Lord? Siya, di ba? At somehow, tungod kay dili taganahan, doon na tayo reklamo. Doon na tayo pamaagi nga, Lord, base na ay lain. Doon na tayo panahon nga muikyas ta sa iyang plano. No? But somehow, if it is set by God, it will be done. It shall be done. Can we just say amen to that? No matter what we will do, mahitabo yun na. Kumabito ng mapugngan pa ang baha. No? Gawa sa kabubot, di yun makpugan ang kabubuton sa Ginoo. Kung itugot na ni Lord, mahitabo yun na. Mabitaw tong kanang phrase nga, sana, God willing, many times, di ko ganahan na ng phrase. Kaya naman, it's just an excuse nga di ka ganahan og commitment. Pero tinuod ba yan, yun na. Bisan pag mo-commit ka or dili, kung mahitabo yun na, gitugot na ni Lord. No? So, kanang phrase nga, kanang God willing, kung tinud-anay yun nag-istorya nimo, hopefully, it is a surrender to whatever God will allow in your life. Of course, you will plan and you need to. Kaya kung wala po kay plano, sayang ang wisdom nga gihatag ni Lord nimo. Pero kung gaplano ka, nga i-change ni Lord, tungod kay mababang nilalang man ta. Ang Ginoo mas bright man, mas nimbot ang iyang plano. Dili sa tanang panahon, mabasa nato ang iyang plano. Bisan pag tagaan tagdaghang wisdom ni Lord. No? Dili nato, di ta ka 100% assured na ang atong plano, even it's full of wisdom, aligned perfectly 100% of the time. No? Look at that person who actually wrote this book. Solomon was the wisest person ever lived. Grabe ang pagka-bright. No? Pero siya mismo ni angkon, no? Daghan sa diyang kapalpakan, ni-rebuild sad siya. No? Kaya nga naman, naay kabubuton si Lord, naay mga panon nga giset si Lord, pero wala, naay mga boundary nga gibutang si Lord sa iyang kinabuhi, wala niya tumana. Kaya si Solomon na full of wisdom na siya. No? And so the reality again is, seasons are set by God. It's just that we don't like every time what God has set upon us. Ikaduha, seasons are God's gift. Tell the person sitting beside you, regalo di ay ni Lord. No? Regalo di ay ni Lord. Again, diri syudad, kitang mga naana sa syudad na moyo, kanang di gyud taganahan og uwan. Right? Although di po taganahan og init kaayo. Init kayo. Pero siguro mas daghang dili ganahan og uwan. Ngano man, baha. No? Lisod kayo ibiyahe, no? Kuwa kay sakinan. Although karon asyuso naman kahit no na makapili maka-grab, no? Grab, maka-move it. Pero kanang of course pwede ka maka-maxim, no? Maka-motor na. Pero kung mag-uwan, way kwenta, di makakuan. Pero ingna na kita Lord, ayaw sa pauwan na, Lord. Mulakaw ko. Yang tupad nimo kay ang farmer. Kung sa may pag-ampo ka sa farmer. Lord, pag-uwan, Lord. Papauwan na, Lord. Kaya nga naman, dili mabuhi ang mga tanom sa farmer, dili mamunga, dili maka-harvest kung walay uwan. No? Masuya gani si ate siya every time mangadto siya sa amuhang probinsya, sa Garcia. Tungod kay sila dito sa Cotabato, farmland man pod sila. No? Pero ang problema sa ilaha kay nihit ang tubig. Sa Garcia, Valencia o Sierra Bulyones, gabaha ang way problema sa tubig. No, way problema sa tubig. Pero doon naging mga panahon nga bisan katong mga lugar no na mo nihit gyud ang tubig. And so, why I'm telling this is because
ang uwan mismo, ang season, gituyo ni Lord as a gift. No? As a gift. Depende na lang na on your perspective. As a person who lives in the city, ang perspective na to sa uwan is samok. But to a farmer in the province, ang perspective niya sa uwan is God's blessing. Di man ka, ana? Same thing. Uwan. Different person, different situation, different kanang acceptance. But what does the Word of God says? Every season is a gift. Can we say amen to that? Tanaw na to niya, how do we make it and accept it as a gift? Katulo, seasons provide opportunities to follow God. Seasons provides opportunities to follow God. Again, gingon na ganiha, dali ra kayo mosunod sa Ginoo, mosimba sa Ginoo, moalagad sa Ginoo kung komportable sa imong sitwasyon. And rightfully so, na may mga panahon yun nga, kung masakit ka, pugson day kag serve ni pastor. Wala, shout out Joel kung kuan ka. Sana nag-appeal ka sa online worship. Nag-PM taon siya ni Charm, no? PM si Charm nga di siya ka-attend sa practice gabi o karon nga worship tungod kay gihilantan siya. Ang mo ingon po ko nga Joel, whatever season we should serve the Lord. Kaluoy taon sa bata, pamuturon pa nako diri gihilantan, no? So doon ang mga panahon nga acceptable nga kanang at least malimit ang imong pag-serve ni Lord, no? But honest to goodness, naay mga panahon nga gituyo ni Lord nga paagiunta sa mga seasons, and every seasons are opportunity to serve Him in whatever ways and sana provision gihatag niya para maka-serve ta. Mas dali nato mag-alagad sa Ginoo kung nindot atong kahimtang, mas challenging mo simba mo alagad sa Ginoo kung challenging sa atong sanang atong kahimtang. In short, murabag kanang nagtibindi sa atong comfort ang pag-serve ni Lord. No. Taas ka mo sa naka-experience ana. Lord, I mean kanang murag hassle kayo na ko ron mo serve nimo kay busy ko. Or I am puno ang akong kamot, puno akong schedule. Pero opportunity di ay gihapon na whatever seasons ihatag ni Lord, opportunity to serve Him. Lastly, season leads us to desire more of God. Again, dunay limitation ang atong enjoyment. And konektado na nga limitation sa ever-changing season sa atong kinabuhi. Ganahan ta nga summer whole year. Ganahan ta nga kuan. Kita sa Cebu, kanang kuan, usa ta sa mga lugar sa Pilipinas nga taas kayo og summer. Mas daghang adlaw nga init kumpara sa daghang uwan. But when it rains, it pours. Baha yun, no? So imagine ako no kung may tugutan ni Lord. Lami magyud ang summer, Lord, kay kanang makalaglaag mi bisag asa, no? Makaplano mi ngadto sa beach, di ba? Bisag Malacañang beach lang. No? Imagine ako no kung dili bright si Lord ba, tugutan po niya nga mag-summer ang imong tibok kinabuhi. Di ba? O di ba ka ang mga farmer, mga farmer, kinahanglan yun na magtubig, Lord, mo nang paawan na pirmi sa may tabo. Malata ang tanom, walay sunlight, which is also needed sa tanom. So, gilimit ni Lord, hasta ang seasons, dunay limitations, dunay ending ang kada season, dunay refresh, restart in every season. But konektado daay na sa atong kanang being, sa iyang paghimo kanato as human being. He said in that verse, He set eternity in their hearts. When seasons are limited,
our perception of what is good, what sana unsa ang makatagbaw nato, limitado sad. Ug tungod kay limitado ang atong mga ganahan, limitado ang atong perception of kanang satisfaction, it will lead us to the conclusion that nothing in this world will ever satisfy us. We say amen to that. No? Tungod kay limitado ang atong satisfaction, it should always lead us, no, to God. I do not suggest that you watch The Boys, kay medyo gruesome siya, pero nahuman ako. Pero usa sa very troubling character adto ba katong antagonist nga again ang The Boys, kuan siya kanang series siya about that time nga naanay mga superheroes, no? Nya katong pinaka evil yun. Di siya matagbaw nga ang iyang power is kanang power ni Superman. Makalupad siya, dako ang iyang kanang pusgan kayo siya, nya napagjoy laser beam ang iyang ang iyang mata, no? So ang iyang gihimo, nangita siya paagi nga dili siya mamatay. Dili siya mamatay, dili mawa iyang power. Kay ganahan siya ang tao magtanaw niya. Very troubling tayo kay sa ending ganahan gyud siya nga mahimong Ginoo, mahimong Dios. Nya ganahan siya nga ang tao mahadlok ko kanang mo like niya, mo higugma niya with nga walay fear. Kanang total devotion gyud. But you know, ang tao di magyud ingana. And so, as I was reflecting on that, grabe no, bisan pag ikaw mo pinaka-gamhanan, pinaka-powerful daing nga tao, you will never be satisfied. Can we say amen to that? You will never be satisfied. And so, it should lead us to the conclusion that only God can satisfy us. Tungod kay limitado ang mga butang sa kalibutan, and God, because God placed eternity in our heart, we should seek God more. And that includes us Christians. Nga naman, tungod kay kitang makikristohano na ata sa kalibutan nga ever-changing ang season, nga mabiktima pud ta usahay no sa kanang dissatisfaction nato, materialism nato. And it should lead us again, especially kitang makikristohano na, Lord, thank you for reminding me through my dissatisfaction sa kalibutan that only you can satisfy me. Can we say amen to that? And so how do we respond to this truth? Number 1, resist the desire to control. Proverbs 19 verse 21, many are the plans in the mind of man, but it is the purpose of God that will stand. Again, balik ko na ko, kinahanglan yun ka magplano ha, kay basin gamito ni mo ni nga verse niya, mukanta kag kesira-sira. Kay masira-sira yun imong kinabuhi siguro. Ang Ginoo naghataog kaalam nimo, gipa-eskwela ka sa imong ginikanan, nag-attend ka sa mga cell group, nagnamino ka sa preaching ni pastor para maka-earn kag wisdom so that when you make so that you can make better decision, you can plan ahead your life. Planning is needed. But somehow there are times that our plan cannot move on. Things happen, no? Dili tanang gilatag nimo, malatag yun na in its rightful place. Okay, kinumdum ko sa panahon nga si Neo pa ang anak namo niya, nag-ampo lagi nga masundan niya, dugay kayo. More than 2 years na naghuwat mi, wala mang yun. So we decided siguro it's time na to, kay basin ang leading ni Lord is mag-work si ate siya. And so ni-eskwela siya sa TCC, nikuha siya og kanang DPE, kay plano lagi mag-maestra, nakapasa siya, plano na mo, nga mungadto na siya Mindanao, kay tarungo niya, anang i-process niya iyang, kaya naman siya problema po sa birth certificate niya, sa diha nga mo palit nung mag-ticket, wa man siya duga, nabuntis. So, tanang plano na mo, na-cancel. May na lang kay cute ang gihatag ni Lord. Justified, no? Okay ra kayo. Pero bisan pag dili cute siguro sa kalibutanong expression of what cuteness is. It's life. It's life. It's God's gift. Mo bitaw nang we really go against abortion.
nga bisan pa diri sa Pilipinas kanang illegal pa ang abortion kung dili ta careful, kung pasagdan lang nato atong gobyerno, pasagdan lang nato ang mga leftist nga mga utok sa ubang mga kanang politician nato, abot ang panahon basin maligal na ang abortion. Dili na tugutan. And again, usa sa rason nila nganong kinahanglan ng abortion tungod kay makaguba man sa plano. 'Di ba? Ga-eskwela pa ka. Unya kay ni-enter man ka, nagpa-enter pug ka, ginabuntis ka. Maguba imong plano ron kung ipursu ang pagbuntis nimo, mo nang i-cancel nimo ang pagbuntis, patyo nimo ang baby para mupadayon lang imong plano. Tanaw nimo sakto na? Of course not. No? And so that might be an extreme kanang example ba? But many times over sa atong kinabuhi, tungod lang kay na-cancel lang atong plano, there will be a strong temptation for us to maneuver what God is doing in your life. Kung doon ay mga pagkampo nga wala gitugot ni Lord, ganahan ka nga muhimog mga laing measure, lahing option. Mas klaro na unta ni Lord nganong gidili niya, nganong wa niya ihatag, nya naa siya gihatag nga lain, unya di ka ganahan sa iyang gihatag. Di ko ada, Lord. No? And so, again, the first suggestion nako, resist the desire to control. Ikaduha, receive with gratitude. 1 Thessalonians 5:16-18, rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Again, katong illustration na uganiha, para sa atong mga taga-syudad, ang uwan, samok, pero sa mga farmer, blessing. Different, same thing nga gihatag ni Lord, pero tungod kay different ang atong circumstansya, different sad sa ang atong pagtanaw no, sa gihatag ni Lord. Pero bisan pag naa ka sa syudad, kana lang, gamito na itong example, bisan pag naa ka sa syudad, unya gauwan, kaya pa ba nimong malipay? Kaya pa ba nimong magpasalamat? Dapat. No, dapat. Example, gaplano ka, Sabado man ron, walay trabaho. Plano ka mga dito sa mall, naa kay paliton, gauwan, di ka kagawa sa inyong balay. Di ba dapat magpasalamat ka? Di ka kagasto. Exactly. Di ba? Basin di ay, ang will, ang plano ni Lord is, ipasibon ka. Pasibon ka sa imong kwarta. Kay sobra na ka-check-in, check-out sa Lazada o Shopee. Di ba? Salamat, Lord, napugos ko og save. Di ba? Kapantay mo sa panahon, mga regani mo sa center, na mga panahon nga, so di mo center, mga 3 or 4 na ka-box diha, Shopee o Lazada. May sayop ana, no? Pero again, perspective, di ba? Na-miss ba ninyo katong mga panahon nga mas dali mo mangita og lingaw? Kabantay mo, samtang nagkatiguwang ta, lisod na mangita og lingaw. Pero katong bata ka, dali ni mo lingawon, imo kog lingon. Nya, to think nga kinsay mga grade 6 dire, wa pay cellphone. Kita, again, at least dili ko nag-inusara, daghan ta. Di ba katong before pa sa cellphone, mas artistic ta, mas creative ta. Di ba? Unsa may makalingaw karon tanawon nimo, ang lastiko, unsa mo makalingaw sa lastiko? Di ba? Tanawon nimo ang lastiko, in itself wala, pero di ba, himo daghano nimo nya magkuan-kuan sa nang mga duaa sa nakalimot na sa ko. Oh, dampa, di ba? Mahimo kang artistic. Oh, mahimo kang creative. Usaon nimo unsay porma sa imong kamot nga kanang physics, di ba? Unsay porma sa imong kamot na mas efficient ang hangin nga mugawas, mas kusog. Unsa nga angle nga lain-lain ba atag kamot. Oh, di ka basta-basta makasunog. Unsa na niya? Nya gisundog na nimo, mas kusog man gihapon ng iya halagi. Nga naman, di pa mo pareho por magkamot.
So mas ma-creative ka ron, usaon ka ning, di ba? Malingaw ka. Karon, maputlag ang internet, nabuang ka. Di ba, kita din sa center, malagot ta sa pakonek. Di ba? So, bisag unsang panahon na di ay, pwede ka magpasalamat sa Lord o gi-enjoy nimo, no? I-enjoy nimo ang gihatag ni Lord because one of the best way to honor God and to thank God is to enjoy what He has given you at the moment. Making the best out of everything that God has given us is a great opportunity to worship, great opportunity to praise Him. Diba? Bisan gani kini medyo katawanan eh. Kanang simpleng mangaot kas imong likod. Diba? Wa ni mo ma-realize nga ang simpleng katol sa imong likod inigkaot nimo. Lami kayo. Kana lang daan. And so, again, in every seasons of our life, no, every season nga moabot sa atong kinabuhi, let us receive with gratitude. Hata, pasalamat, dawato na to. Lord, salamat nga na iwan. Salamat nga dunay katalagman. Salamat nga dunay problema. Help me appreciate what you are giving to me right now. Okay? Third thing, be rooted in God's Word. Ngayon sa Psalm, blessed is the man who does not walk in the wicked, and blah, blah, blah. Sunod sa kuan. But his delight is in the law of the Lord. In the verse 3, he will be like a tree planted by the streams of water, which yields its fruit in season. Bisag unsa pang panahon moabot sa imong kinabuhi dihay, kung rooted ka sa pulong sa Ginoo, dili ka basta-basta matandog. Tanduga kuno na imong tupad. Kung matandog ba? Ayaw po dito. Di ba? Oh. Yeah, listen to this. It's not a question whether if God will allow storm in your life. Because He will. Right? He will. Mabitaw tang, nag-ampo ta, although, wa mo kumingon nga kawang, nag-ampo ta nga i-spare ta sa mga bagyo karong tuiga. Pila na ba kang bagyong naagian nato, sa diha nga nagpuyo ka sa syudad, nga grabe. Sa kami lang, Yolanda, di kayo to. Odette, grabe to. Mabutang magampo ta, Lord, i-spare me sa bagyo. Nya, usahay. Tubago ni Lord, usahay, dili. No? Ipaagi kita sa bagyo. And so, mintras wala pa ang bagyo, dapat rooted na tadaan sa pulong sa Ginoo. No? Again, it will be so uncomfortable, painful siguro, at times, itugot ni Lord ang mga not kanang dili pleasurable nga kahimtang sa atong kinabuhi. But if we are rooted in God's Word, no, nindot, kay dili ka basta-basta matandog. Dili ka basta-basta maibot. And the promise of the Lord is mamunga ka in your time. Ing namong tupad, mamunga lagi ka puhon. No? Mamunga ka puhon. Mao nang samtang wala pay bagyo, listen to this. Samtang wala pay bagyo, nindot pang panahon, be rooted in God's Word. Listen to this. Especially kamong mga ulitaog daga, ang temptation is, of course, again, dili na sayop, pwede ta magliling hayo, pwede ta maglipay-lipay, no? In fact, dapat i-enjoy nato ang atong panahon, pero hatagig higayon gyud ang pulong sa Ginoo nga muugat sa imong kinabuhi, especially kung batan-on pa ka. Nga naman, naanak kay anak, mas lisod na mag-devotion. No? Kung naanak kay kung mamata na kag sayo, dili lang kay mag-devotion ka, mamata kag sayo tungod kay maglungag ka para sa imong anak amo eskwela, na mas challenging na, mas daling mag-devotion karon kung ang devotion nimo is maka-focus gid ka, pero kung mag-devotion ka tungod kay malate na ka sa trabaho. And so while seasons are good,
while situations are kanang amicable or acceptable, be rooted in God's Word. Para inigabot pohon sa mga itugot ni Lord nga bagyo sa atong kinabuhi, di ta basta-basta matarog. Lastly, run after God's presence. Matthew 5 verse 6, Jesus said, "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied." Oh. Again, the Word of God does not kanang watakugni to enjoy the things in this world. No? But if the things of this world is more enjoyable para sa atua than God's presence, then there's something wrong with that. No? Nga naman, again, kapila na nato gihisgot, nga gatuo lang ta nga na-satisfy ta sa mga kalibutanong butang, pero muhupas na, doon ay limitation. As seasons goes by, our enjoyment also changes. No? And so, tungod ana, dapat makita nato ang panginahanglanon nato sa presensya ni Lord. And even in this world, di ba? Mabitaw nang naatay kanta nga, sana, I'm desperate for you. Naglong ta sa presensya ni Lord. Especially aning kalibutan na nga naman, while the presence of God is real and can be experienced sa atong reality, but the reality is daghang kayong distraction. Amen? Ganahan kang mo-focus ni Lord, but seasons are changing, things are moving around sa kinabuhi nimo, daghang mga distraction mo nang lisod kayo i-focus sa presensya ni Lord. Pumitaw nang, although we do not pray that we will die tomorrow or anytime soon, pero kung nakasabot ka sa pulong sa Ginoo, nakasabot ka sa promise ni Lord, to live is Christ and to die is gain. Nga naman, sa eternity, di na ka mamobli mag-internet. Sa eternity, di na ka mamobli mo bangon para manarbaho. Sa eternity, di na ka mabayad og home credit. No? Sa eternity, mag-worship na lang yun. Dito na yun masatisfy ang atong sabay saktong term sa Bisaya na kanang kahinang, no, kanang kauhaw sa kagutom sa presensya ni Lord. Ngano man naa naman si Lord dito. And so while living in our world and while seasons are changing sa kinabuhi nato, we should always long for the Lord. Remove all the distraction if kanang necessary nga dapat tangtangon sa kinabuhi nato. If things are distracting you from focusing on the presence of the Lord, tangtangan ng mga butanga. No? Run after God's presence, not the things of this world. No? Atod pa nila, the only constant thing in this world is change. Amen? No matter what we do, changes will happen. But God's word will still remain. Ang iyang presensya, ang iyang pulong, iyang promise, tinuod gihapon. Ang iyang kanang paghigugma kanato, presko pirme. Ang iyang mercy is renewed every morning. Dako kayo ang himaya ni Lord. And so with that, mas dapat di ay wala tay laing rason nga mudagan ug magpaduol sa Ginoo no matter what seasons in our life. No? Pwede siguro niya kung ganahan mo, maglingkod ta. Sabay, asa na ba mo nga season karon sa inyong kinabuhi? No? Siguro ang uban, nag-prepare pa sa ilang pag-eskwela karong maabot. No? Ang uban, nagmasteral pa. Ang uban, again, nag-prepare na sa ilang kasal. Ang uban, nangita pag ikasal sa iya. Nangita guyab. Kaming mga kuyag ate ninyo, na problema meron, asa pa eskwelaho na mong mga anak. Diba? Ang pangpisyo nila, ang bao nila, no? Lain-lain tag season. Pero pareho tag Lord. Amen. Muna yung nakanindot. Sa lain-lain tag seasons, on the side note di ay,
not to brag, pero medyo nauna-una namin yung mga tulo or upat kalakang. No? And so, we might not be perfect, but kaming mga senior brothers and sisters ninyo, kung willing lang mo minaw, there are wisdom that we can share through the seasons that we went through. Mo bitaw nang appreciate as much as naa pa si Pastor Edwin. How many of you is really happy nga naa si Pastor Edwin nato? You know, the depth of wisdom and experience, mo nang kung naa si Pastor Edwin ni pakapi pa. Istoryahe, lingkuri. Imo, hatagig cupcake. Oh, ayo lang daghana ka na usa lang. Diba? Libriha og kanang sabay paborito ni Pastor Edwin, libre og chicharon, ay chicharon. Samtang istoryahe, nga naman, Pastor Edwin went through many seasons in his life. Kamusta siya karon? Pastor, unsa na mga seasons sa imong kinabuhi ron? Can you describe what seasons are you in? What we can learn from you? Because we pastors, we do it. No, and we appreciate kami ni Pastor Jonathan, Pastor Romel ninyo. We appreciate Pastor Edwin nga doon nami kuya in the ministry. Hi, no? Again, we have the same God, unchanging God, in our very changing world. And in all sense, that is something to be grateful about. Lord, salamat kaayo tungod kay bisan pa man nagbag-o-bago ang among season sa kinabuhi, you remain the same. Yesterday, today, forever. Your words is still true as it was 2,000 years ago. And so we cling on your word and your promises, Lord God. We cling on the eternity that you have set in our hearts, Lord God. We appreciate ang mga dissatisfaction na mo aning kalibutan na Lord God, tungod kay nakita na mo nga ikaw ra gyud ang makapasatisfy na mo, Lord. And so we ask that you remove all the hindrance sa among kinabuhi to draw near to you. If there are distractions, Lord God, that need to be removed sa kinabuhi namo para lang masuta namo nga ikaw gyud ang among kinahanglan tangtanga, Ginoo. Father, as we sing this song, touch our hearts so that in whatever seasons in our lives, Lord God, ikaw lang yun ang among alagaran. Ikaw lang yun ang among saligan, Lord God. Ikaw lang yun ang among hatagan, Lord God, sa tibuok namong kinabuhi. In Jesus' name. I want to let's all stand and worship God. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, malulugod ako, buhay ay ialay ko. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, malulugod ako, buhay ko'y ialay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatanggol sa iyo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo,
this room ready to whatever you will allow, Lord God, in our lives, in whatever seasons we will have, Lord God. We will always choose to follow you and honor you and worship you. We will continue to desire your presence, Lord God. We will continue to hunger and thirst for your righteousness. All of this, Lord God, not just because we will it or we desire it, Lord God, on our own, but simply because you have the Holy Spirit in us. You have placed your word in our hearts, Lord God, so that it encourages us, Lord, to choose you over everything else, Lord God. And so as hands are being lifted up in this room, Lord God, so are the hearts that are ready no matter what and to whatever seasons, Lord God, we will worship you and praise your name. In Jesus' mighty name, amen and amen. Sa lahat ng oras, sa bawat